Hi guys, I'm back. Ambak ang salitang Bisaya para sa talon o jump, tulad ng ginagawa ni Charlene tuwing makakaengkwentro ng palaka. Muambak, nagwawala, nangwawarla. Sa mga past lessons ay winawarla ninyo ako dahil ang sabi ko, amigas ang Bisaya ng langgam. Pero sabi nyo, sa lugar ng iba sa inyo, hulmigas. Well, naniniwala naman ako na iba ang version sa inyo. Pero amigas talaga yan sa amin do. Iba-iba. Ganun talaga bay. And so keep an open mind and accept that Bisaya tulad ng tanom o halaman will evolve. Depende sa tagal ng panahon at pagpapasa-pasa sa iba't ibang lugar. Pero correct me if I'm wrong pa rin. Tulad ng salitang ambayon. Ambayon? Ano ba yun? Sa amin, yun ang coconut na kinakain. Pero yung bayaw ko na Cebuano na si Merl Bucks, hindi alam kung ano yun. Sabi niya, ambayon? Ano ba yun? Gumawa kasi kami ng ambayon na nilagyan ng gatas at Tiger Magic Sky. Yan ang merienda naming mga mandirigma. Nagtataka ang Cebuano sa ambayon kasi sa Cebu pala, ang coconut na kinakain ay butong. Merienda namin yan kapag kami ay nasa suba o ilog. Minsan pagkatapos papakin ng sugba o inihaw sa uling na umiilaw o suga, Bisaya ng ilaw, hindi syuga. Pero ang mga fans ni Suga, halos lahat may dalang suga tulad ni Charlene. Look at that. Mahaba-haba na ang pagstay ni Charlene sa Mindanao at marami na siyang natutuhan na Bisaya words. Pero ang pinakatumatak sa kanya ay ang mga bagay na kinakatakot niya. Katulad ng palaka o sa amin, baki. Nako, once dumilim o umuulan, hindi na makalabas ng bahay si Charlene. May pet pa naman ang papa ko na baki. Ang pangalan ng pet? Si Baki. May pet din ang papa ko na pusa o sa Bisaya, iring. Kulay puti ang iring ng papa ko. Ang pangalan, Putin. Ang aso naman ay iro o diba? Iring-iro, iring-iro. Para bang yung mga ninuno natin na nagpangalan sa kanila ay may hangover. Iring-iro. Parehas namang apat ang paa. Kaninang tanghali, winawarningan si Charlene ng kasambahay sa bahay na binisita namin na huwag tumambay doon sa isang partikular na area kasi may agresibong iro. Hindi pa naman kami makakatakbo dahil busog sa kakapakals. Slang na yang pakals. Fiesta kasi sa Oroqueta at nakipakals kami o nakikain sa handaan. Biro pa ng papa ko. What is pakals? Sabi niya, pakals is a group of people with no money. Money o kwarta na siyang palaging target ng mga kawatan. Pag di nahuli ng pulis ay hayahay. 3 halimbawa lamang ng maraming salita na na-adapt na ng mga taga-Maynila. Pero medyo malalim pa rin yung hayahay. Halos parang expression na yan para sabihin na sarap, as in sarap buhay. Pinasikat ng isang radio station sa Maynila. Madalas marinig sa public transpo. Hayahay ang buhay. Habang gusto mo nang umiyak sa traffic sa EDSA. Dito sa Jimenez, walang traffic dito boy. Pero lahat ng kailangan puntahan malayo. O sa Bisaya, layo. Minsan sa Bohol, ladyo. Dito minsan simpleng grocery lang. Magdadrive pa ng 30 minutes. Minsan kasi pag may shoot nasa Oroqueta o Osamis lang ang sangkap. Meron naman kaming tinatawag na J-Mart dito sa Jimenez. Mas dool o mas malapit. Yan ang aming local SNR. Para sa maliit na town, magugulat ka sa dami ng kanilang tinda. Napadpad na naman tayo sa pagkain. Kakakain lang din kasi namin. At isa yan sa mga unang natutuhan na words ni Charlene, ang pagkaon. At ang paborito niyang tanong, mangaon na.